Kaugnay niyan, epekto ng makapal na usok mula sa sunog sa kagubatan o mas kilala bilang haze, tinalakay sa isang forum sa Davao Region. Ang ulat tinaman ng kasama si Edith Isidro ng PIA Davao. Ang manipis na ulap mula sa sunog sa kagubatan o haze ang pinag-usapan sa ginanap na Hermes Club sa Waterfront Insula Hotel. Ito ang usok mula sa sunog sa kagubatan sa Indonesia na umabot na sa bahagi ng Mindanao ay nanatiling katamtaman ngunit may babala sa kalusugan at nakaapekto sa flight sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ayon kay Gloria Raot, Senior Health Program ng Department of Health o DOH, ang kalidad ng hangin ay nasa loob pa rin sa ligtas na antas, ngunit ang usok ay inaasahan na magpalubas sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Yung mga air pollutants kasi yung mga sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, yung ozone, sila yung nagbibigay ng sakit. Saka ang haze ay andun pa sa itaas. Ang mahirap kung magbaba na sila dito sa atin, yun na hindi na tayo makahinga. Ang kalidad ng hangin sa Davao City ay nasa loob pa rin ng mabuti sa makatarungang antas ayon sa EMB board at iyon ay within 0-55 micrograms bawat metro kubiko para sa mabuti at 54-144 micrograms per cubic meter para sa makatarungan at ito ay nangangahulugan na maaari pa ring magsagawa ng normal na gawain. Dagdag pa ni Raot na ang usok ay panganib kung higit sa 155 micrograms per cubic meter at ito ay nakababahala na kaya ito ay binabantayan. Ang usok ay masama sa katawan lalo na sa mga taong may sakit sa paghinga tulad ng cancer, HIV o human immunovirus at para sa mga makababata at mga matatanda. Ang matipis na ulap ay nanatili sa 32,000 to 42,000 mga mapaat sa ibabaw ng ulap kung saan ay nakakaapekto ito sa visibility flight. Sa ilagang rehiyon ng Mindanao, kailangan gamitin ang mga landing instrument system, ang pangunahing sistema na ginagamit sa ilalim ng mga kondisyon na limitado o nabawasang visibility. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edith Isidro, PIA Davao.